Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, AM. Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Karon nga adlaw sang Martes, Hunyo 23 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinalan. Masobra 2 milyon ka pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiska sa buy-bust operation sa istansya. Broadcaster ginluthang sa Rojas City, Capiz. Police Regional Office 6 ginkondinar ang pagpang-ambos sa broadcaster. Oplan kontrabaha clearing operation sa Iloilo kag Capiz area nagapadayon suno sa DPWH. City Government Housing Residents nagpirma sang contract to sell sa distrito sang Molo. I-connect battle to Wi-Fi vending machine gidlunsar sang Iloilo City Government. Kag Department of Health ginahinyo ang mga ginikanan nga pabakunahan ng ila kabataan nga nagaedad 6 tubtob 59 ka bulan sang measles rubella. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga, kag karon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang 5 ka mga drug suspects sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Clement Street, Poblacion Zone 2, Istansya, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga Sanday alias Pirot, 43 anyos, kag residente sang Clement Street, Poblacion Zone 2, Istansya, alias Jose, 52 anyos, sang amuman nga lugar alias Ryan, 38, sang Purok 4 Barangay Takbuyan, Istansya, Iloilo, alias Deyo, 36 anyos, kag residente sang Poblacion Zone 2, alias Norbing, 26 anyos, kag taga Barangay Bulaqueña, Istansya. Nakumpiska sa mga suspect ang 364 gramos sa suspected shabu nga nagabalor 2.47 million pesos. Ang operasyon naging patigayon sa Istansya Municipal Police Station sa Bulig sang Provincial Drug Enforcement Unit Team kag 2nd Iloilo Police Mobile Force Company. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakaduwa sa pagpanglutang ang broadcaster kag anchorman nga si Jay Lavapis matapos ginparakan tiro sang wala pa makilalaan nga sospetsado. Ang iya nga salakyan samtang pakadto ini sa ila opisina sa Barangay Cagay, Rojas City, Capiz. Sa inisyal nga investigasyon, ginbalabagan sang 2 ka armado nga sospek nga nagsakay sa motorsiklo ang salakyan ni Lavapis antes ini ginluthang sang 4 ka beses. May mga bala nga nag-igo sa driver's side sang iya salakyan apang wala naman nasamaran sa insidente. Nagpatigayon giliyon sa investigasyon ng kapulisan kang na-recover ang 4 ka basiyo sang bala. Suno sa pila ka mga pumuluyo o nakakita, 2 ka mga sospek ang naghulat sa piyak nga bahin sang dalan. Sugod mga alas 4 sang kaagahon kag ginapatihan nga nagabantay sa hulag sang broadcaster. Padayon ang follow-up investigation ng kapulisan agud ma-identify ang mga suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inkundinas ang PRO6 ang pagpanglutang sa broadcaster nga si Jay Lavapis sa Barangay Cagay, Rojas City. Sa nagluntad nga insidente, giliyon nga nagresponde ang Rojas City Police Station
Kaupod ang Capiz Forensic Unit agod magpatigayon sang crime scene processing kag masangkad nga investigasyon. Padayon ang follow-up operation kag case build-up sang otoridad agod makilalaan ang suspect. Ginpahayag naman sang PRO6 nga ilahimuon ang tanan nga pamaagi agod maaresto ang mga responsable sa pagpangluthang. May kaang tanan sini ginpanawagan man sang Police Regional Office 6 sa publiko nga magbulig pinagi sa paghatag sang impormasyon sa investigasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahayag naman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga nagtukod na sang Special Investigation Team ang otoridad agud tutukan ang pag-imbestiga sa pag-ambush sa broadcaster nga si Jay Lavapis. Hindi pa mapatod sang opisyal ang motibo sa pag-ambush kag ini ang mangin kabahin pa sang investigasyon. Klaro ang mando sang PRO6 sa mga police units nga imbestigahan kag i-identify ang mga may salabton sa insidente. Samtang nagpagwa man sang pahayag si Roa City Mayor Ronnie Dadivas sa tapos sa nagluntad kapag pangluthang sa salakyan sang mamamahayag. Sa pahayag sang alkalde ginkondenar sini ang assassination attempt bato kay Jay Lavapis o kon Papang Jay sa kahanginan. Hinmanduan ni Mayor Dadivas si Roa City Chief of Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. nga maghiwat sang madasig kag maidid nga investigasyon agud makilala ang mga tao sa likod sang pagpaniro kag mapasabat sa layi. Siling pa ni Dadivas ang natabo sa mamahayag pag-atake sa freedom of speech kag press rights nga haligi sa isa ka demokratiko nga sosyedad. Dugang pa niya dako ang papel sa mga journalist sa pagduso sang transparency kag accountability. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oplan kontrabaha clearing operations sa Iloilo kag Capiz area nagapadayon suno sa DPW. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ng clearing operation sa pila ka mga waterways sa probinsya sang Capiz kag Iloilo kabahin sang Oplan kontra baha sang gobyerno. Kalabanan sa ginpaydalom sa clearing operations ang mga waterway maintenance kag drainage system sa mapapaganagan epekto sang pagbaha. Lakip sa mga ongoing clearing operation sa Oplan kontra baha among Iloilo Batiano River, Tigom River sa Tikod Lapas area kag Agbanban Creek sa Roa City, Capiz. Ang Oplan kontra baha ang inisyatibo sang gobyerno sa pagpanguna sang DPWH base man sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang preparasyon sa panahon sang tig-ulunan. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nasobra 517 ka panimalay sa San Juan Village Shan Housing Site sa Molo District ang makabaton sa oportunidad nga mangintag iya sang ilang lote matapos ginpirmahan ang contracts to sell sang Hunyo 22. Sa presyo nga 200 pesos kada metro kwadrado mabayaran ini sa sulod sang napulo ka tuig sa terms nga ilang masarangan para sa mga benepisyaryo. Ang proyekto nagapakita sang matuod nga uswag sang syudad. Ang seremonya gintambungan sa mga konsyal, barangay officials kag mga representante gikan sa DSOD kag PCU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal na ginlunsar sang Iloilo City Government ang EcoNec Battle to Wi-Fi Vending Machine sa entrance sang City Hall. Paagi sa proyekto, ang mga empleyado kag mga kliyente sang City Hall mahimo nga maghulog sang recyclable PET bottle o kon plastic nga botelya sa makina. Agon makabaton sang 20 minutes nga libre nga koneksyon sang internet o kon Wi-Fi. Suno kay Mayor Raisa Treñas, nagatuyo ini nga makapaganhagan sang problema sa basura paagi sa pagbuhin sa mga nagalapta nga plastic nga botelya sa syudad kag makahatag man sang libre kag mapuslanon nga internet access para sa publiko. Disenyo ang vending machine sang Data Assessment and System Management Office kag ginobra sang City General Services Office. Libre ini nga gamiton kag bukas para sa tanan nga luyag mag-access sang internet. Ginpanguna ni Mayor Raisa Treñas ang ribbon cutting ceremony kaupod sa Attorney Fida Marie sa Bando del Rosario sang DASMO kag sang City GSO Head pagi kay Engineer Niel Ravena kag mga konsyal sang syudad nga Sanday Miguel Treñas, Mandrey Malabor kag Nene de la Liana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginahinyo sang DOH Western Visayas kag Iloilo City Health Office ang mga ginikanan nga pabakunahan ng ilang mga bata nga nagaedad 6 tubtob 59 ka bulan kontra measles rubella. Sa press con sa City Hall, gininganyo sang health expert ang publiko
sang importansya sa pagpabakuna agud malikawan ang posibleng nga outbreak sa mga komunidad. Libre naman nga makuha ang bakuna sa tanan nga district health centers sa Iloilo. Gani pwede gin makakadto mga ginikanan sa pinakamalapit nga sentro sang ikaayong lawas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pwede na magamit sa mga benepisyaryo ang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sang DSWD ang ila guarantee letter sa 262 ka mga sanga sang mercury drug sa bilog nga pungsod sugod Hunyo 22 nga magapadali naman sa pagkuha sa mga bulong kag iban pa nga important kag medical supplies. Antes ang bago nga kasugtanan, ang DSWD nagpakigangot man sa generic drugstore agud mapalaron pa ang mga partner pharmacy kung sa diin pwede gamiton ng mga benepisyaryo sang AX ang ila nga guarantee letters. Tuyo sang tikang nga mas mapalapit kag mapadali ang access sa mga nagakinahanglan nga Pilipino sa mga serbisyo medikal kag makinahanglanon nga bulong paagi sa mas malapad nga network sa mga accredited nga butika. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-record sa panibago nga milestone ang Bureau of Customs sa pagpanguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno matapos mapadasig ang pinakauna nga direkta nga pag-export sang Guimaras Geographical Indication mango sang Pilipinas padulong sa Europa paagi sa Port of Iloilo. Ginbugusan sang shipment ang 1 ka kilo sang premium nga paho ang ginpadala kag nag-agi sa Belgium bago ginpanagtag sa Germany, France, Spain kag Netherlands. Gindayaw ni Nepomuceno ang Port of Iloilo sa pagpanguna ni District Collector Sole Santua Jr. sa maayo nga pagproseso sang kargamento kag pagsunod sa mga pangkalibutanon nga pagsulundan sa negosyo. Suno sa BOC, ginapakita sang shipment ay kasangkol sa mga produktong agrikultural sang Pilipinas nga makapasar sa strikto nga international standards kag kalidad sang food safety. Kabahin man sang sunod nga tikang sang Port of Iloilo ang plano nga regular nga direkta nga air cargo export route gikan sa Iloilo International Airport padulong sa Hong Kong agud mapasanyog pa ang merkado para sa produktong agrikultural sang Western Visayas, lakip ang Guimaras mangoes. Ginalauman nga makapabaskog ini sa pangkalibutanon nga kompetisyon sa mga lokal nga producer kag mapalapad sa presensya sa mga produktong Pilipino sa international market. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Region 6 may yara sing kita nga 23,000 sa ginpatigayon nga Saad Summit 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni student intern Rielen May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 23,460 pesos ang kabilugan nga kita sa mga Special Area for Agricultural Development o kung Saad Fisherfolk Associations halin sa Western Visayas sa pinakauna nga Saad Community-Based Enterprise o kung CBE Summit 2026. Naging patigayon sa Hunyo 17 tubtob 18, 2026. Kasunod sang duwa ka adlaw nga aktibidad, sold out ang mga produkto halin sa mga kalain-lain ng mga banwa sang rehiyon. Kaaway lang sa mga alimango sa Barangay Igdon Kasagan Association sa Barangay Igdon Concepcion uga akong dried fish na iya kagintikgan gagmay nga mga isda association kakailas kag Southern Bunalan Fisherfolk Association halin Batad. Mga flavored sea salt na produkto halin M. Chavez Salt Producers Association sa Guimaras, mga seaweed sang Sibato Islanders Fisherfolk Association Incorporated kang Antique kag iban pa. Ang kabilugan nga kita sa mga nagpartisipar nga asosyasyon nag-aabot sa 23,460 pesos. Ang ini nga nasyonal na aktibidad nagatuyo nga maghatag sa plataporma sa mga mangingisda. Agud ikapakita ang ila produkto, magkita kag magtukod sa koneksyon sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, inisirip sa intern Rielen May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasobra 4,000 ka fishery beneficiaries sa Antique nagbaton sang cash assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Michael o kung student intern Michael Jansen de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabaton sa masobra 2,000 ka pisos, nga bulig pinansyal ang masobra 4,000 ka fishery beneficiaries halin sa 15 ka coastal municipalities sa probinsya sa Antique.
sang May 27 tugtog June 11, naglibot ang payout team sang DAB FAR 6 para ipanagtag ang cash aid sa idalom sang Presidential Assistant to Farmers, Fisherfolk and Their Families Program, agud mabuligan sila sa tunga sang nagasaka nga presyo sang gatong kag mga balaklon. Sa datos, nagapakita na ang banwa sang San Jose ang may pinakadamo nga nakabaton sang ayuda, kasunod ang Kulasi kag Bugasong. Suno kay PFO Antique Officer in Charge Rowena Langga, dako gid ini nga bulig sa mga pumuluyo kag nagpasalig nga hindi maguntat ang gobyerno sa paghatag sang livelihood interventions. Nangin madasig kag plansado naman ang pagpanagtag matapos nga nag-agi sa validation sang Vote Our System ang listahan sa mga benepisaryo sa bulig sa mga local government units. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago nga 5 classroom building sa Zaraga Central Elementary School ginagurahan ni Iloilo Governor Defensor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Hope Ginpangunahan ni Turichante. Governor Arthur Defensor Jr. ang inaugurasyon sang bago nga 5 classroom buildings sa Zaraga Central Elementary School. Ang pasilidad ginpatindog sang Iloilo Provincial Government kag may pondo nga 10.8 million pesos. Sa 5 ka classroom, 3 para sa grade 1 pupils, samtang 2 ka classroom naman para sa kindergarten pupils. Kada classroom may ara sang ceiling fans kag solar panels para masiguro nga komportable ang kabataan kag may backup power source pananglit may magluntad nga power interruption. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Grand Fun Ride ginhiwat kabahin sang 12 Iloilo Bike Festival sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Kabahin sa pagsulog sa 12 Iloilo Bike Festival, yara sa 3 kagatos kasaig ding entusiast na nagupod sa ginhiwat nga Grand Fun Ride bilang pagpakita sang syudad sang commitment sa active mobility, healthy living kag sustainable transportation paagi sa pagbisikleta. Ang mga partisipante nagbiyahe sang 20 kilometros rin sa Iloilo Business Park, Taft North, Plaza Haro, Provincial Capitol, Iloilo City proper, Plaza Libertad, Plaza Molo kag Iloilo Sunset Boulevard balik sa Park Square. Ang aktibidad ang pagpakita man sa paghugpong sa bilog na cycling community sa syudad sa pagduso sang road safety kag responsible road sharing. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwan sang pre-evaluation ng Iloilo Provincial Rabies Control Committee Technical Working Group sa Barangay Tanaw, Sitio Magalumbi sa Banwa sang Batad. Inibilang pagpanghanda sa Subnational Rabies Free Declaration sang lugar. Ginusisa sang team ang mga dokumento ug masiguro ang kahandaan sang isla kag komunidad antes ang Rabies Free Declaration. Suno sa Iloilo Provincial Health Office, wala sa payan nga nag-ulan kag masingkal ang init nangin matalonsay sa gyapon na aktibidad sa isla. Hindayaw naman sang IPHO ang mga barangay officials, Office of the Municipal Agriculturist kag Municipal Health Office sa ila suporta kag koordinasyon. Sa karon ng isla, malapit na lang nga ideklara nga rabies free. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, illegal nga forest product kag uling na kumpiska sang DENR Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Hope Turichante. Nakumpiska sa enforcement team sa Provincial Environment and Natural Resources Office Capiz ang ginabanta 348 board feet nga mga illegal nga ginsarahe nga mga kahoy kag 35 kasako sang uling sa ginhiwat nga operasyon. Kabahin ini sang padayon nga kampanya sang ahensya nga pangapinan ang dunang manggad. Tapnaon ang illegal nga aktibidad kag siguraduhon ang pagsunod sa mga environmental laws. Gindala naman sa storage facility sang Penro ang mga nakumpiska nga mga illegal nga produkto para sa nagakaigo nga legal nga tikang. Ang among operasyon ginpatuman sa idalom sang supervision ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Dr. Ernest Federizo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anwas ang kwartero Capiz nagsaulog sang 4-piece day 2026. Ginang 4-piece gin koronahan sa detalye sang balita ni student intern Rielen May
Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nang masadya akal madinalag-on ang selebrasyon sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4-Piece Day sa Cuartero, Capiz. Naging pangunahan sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD-6, Cuartero Municipal Operations Office o MOO. Agad ipakita ang madakod na pag-ugyon sa mga benepisyaryo kag sang Local Government Unit o LGU. At pinaka-highlight ng kapistahan na ang Search for Ginang 4-Piece 2026. Naging patigayon sa Zubiri Grandstand sa poblasyon Ulawod sang among Nabanwa. Ang inyong pageant ang nangindalan agad na may pakita sa mga kababaihan ang ilang talento, kaalam, kag katahon. Sa kaliwatan, ginkoronahan sa Emily Abancio nga Ginang 4-Piece 2026. Sampang naging first runner-up naman si Ana Joy Rigado kag second runner-up si Christine Tahutar. Ang madinalagoon na aktibidad naging posible tungod sa dako ng suporta ni Municipal Mayor Stephen Chris Opiniano kag sang bilog na LGU sang Cuartero. Para sa Bagong Pilipinas, inisibib sa intern Waylon May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Linggawan Iloilo ginasaulog ng ika-16 nga Kalahi Day pagi sa Kakahuyan Festival. Sa detalye sa balita ni student intern Michael Jensen de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginbuksan sang banwasang Binggawan ang ila ika-16 nga Kalahi Day sadtong June 18, 2026 paagi sa pagtanom sang punong kahoy sa idalom sang Kakahuyan Festival agud masiguro ang pag-atipan sang mga proyekto para sa masunod nga henerasyon. Ang Binggawan lang ang LGU sa bilog nga Western Visayas nga nagaselebrar sini kada tuig base sa ila ordinansya para pasalamatan ang kapisan sang mga volunteer kag ang dako nga impact sang Kalahi CIDSS program. Sining tuig, kaahin sa selebrasyon ang pagtanom sang mga punong kahoy kag ang pag-atipan sa mga proyekto para sa komunidad. Yara sa selebrasyon, ang mga opisyal kag volunteers salin sa 13 ka barangay para hambalan ang pagmintinar sang mga asosasyon sa sining mga proyekto. Suno kay Mayor Matt Palabrica, ang pinakamataas nga achievement sang programa amo ang pag-empower sa mga ordinaryo nga pumuluyo nga magdesisyon kag mag-ulikid sa ila komunidad. Nag-upod man ang mga representante halin sa DSWD Field Office 6 sa isa ka covenant signing kung sa diin nagpasalig ang mga barangay leaders nga ila proteksyohan ang mga Kalahi CIDSS projects sa ila mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga empleyado sang LGU Dumangas nagpanumpa nga ikabuhi ang circular economy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita ni Hope Torrichante. Pagpasalig ang mga empleyado sang LGU Dumangas nga babaskugon ang pagpatuman sang circular economy kag husto nga pagdumala sang basura. Sa pagpanguna sa Municipal Environment and Natural Resources Office, naghiwat sang serye sang learning session tuhoy sa plastic circularity kag sustainable waste management nga gintampungan sang 23 ka opisina sang lokal nga pamunuan kag mga ahensya sang gobyerno. Sa aktibidad ginpatpat kag naghuman ang mga partisipante sa mga konkreto nga tikang para mapahaganhagan ang basura sa palibot kag mapalapnag ang resource recovery. Lakip na diri ang pagpabaskog sa partisipasyon sa publiko sa mga programa para sa palibot kag dunang manggad, hugot nga pagpatuman sa mga polisiya sa sustainability kag pagkabuhi sa prinsipyo sa circular economy, refuse, reduce, reuse, repair kag repurpose sa mga opisina kag kabalayan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalahi Seeds RPMO gain turnover ang sulong komunidad sa Valderrama Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Frenzy Banyas. Gin-turnover sang Kalahi CIDSS Regional Program Management Office ang sulong komunidad sama-samang pagkilos, sama-samang pag-unlad nga coffee table book kay Valderrama Mayor Attorney Jocelyn L. Posadas. Ginpangunahan ini ni Deputy Regional Program Manager Engineer Salvador Von V. Magua III upod sang iya mga opisyal.
Ang libro nagapakita sa mga litrato kag istorya sang pagbago nga dala sang community-driven development sa Western Visayas. Ginahambal sini kung paano ang mga pumuluyo, lokal nga pumunuan kag voluntaryong nagbinulagay batok sa kabikaduhon. Isa ini ka-record sang kadalagan kag inspirasyon para sa mga banwa pareho sang Valderrama nga magapadayon sa iladalan sa idalom sang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:27 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes. It's June 23, 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton siniya nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you and good morning gid sa aton mga FB Live viewers kay may RJ Ricabar, Sir Magdaleno Fajardo nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad sa tanan naton nga mga nagaupod pagi sa aton sining FB Live. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga ko nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.